Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Presidential Communications Office o PCO na inihahanda na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa darating na Lunes, July 22. Ayon sa PCO, walang anumang nakatakdang aktibidad ang Pangulo nitong Miyerkules, July 17 para makapag-focus sa mga preparasyon na. Dagdag pa nito, personal umanong binabantayan ni Pangulong Marcos ang pag-finalize ng kanyang talumpati. Nauna nang sinabi ni PBBM na maglalabas ang Malacanang ng detalyadong ulat para sa publiko upang masusing ipaliwanag ang nilalaman ng kanyang ikatlong SONA. Hataw Balita Ngayon. Nananatili nga may majority trust at approval rating sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling survey result ng Pulse Asia. Mula June 17 hanggang 24, nakakuha ng 53% approval rating ang Pangulo. 69% naman si VP Sara at 35% si House Speaker Martin Romualdez. Parehong tumaas ang approval ratings ni PBBM at ng Vice President sa National Capital Region o NCR na may dagdag na 14 at 12%. Nakakuha naman ng 52% trust rating si Pangulong Marcos, 71% si VP Sara, 69% ang bagong upo na Senate President na si Senator Chis Escudero at 35% si Speaker Romualdez. Hindi nagbago ang trust rating ng pangalawang Pangulo kumpara noong Marso. Hataw Balita Ngayon. Nananawagan si retired Supreme Court Justice Reynato Puno sa pamahalaan ng Pilipinas na ipasa ang batas ukol sa designated survivor kasunod ng mga bansang sumusunod sa nasabing protokol tulad ng Estados Unidos, Canada, United Kingdom at Japan. Ayon kay Puno, kailangan pagtuunan ng pansin ng mga may kapangyarihan sa Kongreso at sa Executive Department ang nasabing panukala na hindi napag-isipan noong panahon na ginawa ang saligang batas. Binigyang din ito na mahalaga ang pagkakaroon ng itatalagang kapalit ng Pangulo lalo na sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang layon umano ng naturang panukalang batas ay ang maiwasan ng power vacuum sa gobyerno. Samantala, nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na hindi umano bantang sinabi nito kamakailan na itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos sa darating na Lunes, July 22. Dili ito siya joke. Dili po ito siya parang threat. I think many missed the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Hataw Balita Ngayon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nananatili pa rin na nakaangkla ang monster ship ng China sa Escoda Shoal na nasa 638 yards lamang ang layo mula sa BRP Teresa Magbanwa na nagpapatrolya sa lugar. Na-monitor ng PCG ang barko simula July 3 at hindi na umano ito umalis sa lugar. Nasa layong 75 nautical miles lamang ang layo ng Escoda Shoal sa mainland Palawan. So I would like to confirm that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. Kinumpirma rin ng PCG ang pagdaan ng isa pang Chinese Coast Guard vessel 5303 sa layong 60 nautical miles mula sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Kaya agad pinadeploy ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan sa lugar ang isa pang 97-meter vessel ng PCG na BRP Melchor Aquino. Pero ayon kay Commodore Tariela, umalis na kamakalawa ang barko at nagtungo sa direksyon ng Palawan. Hataw Balita Ngayon.
Umarap na sa hearing ng Joint Committee sa House of Representatives kaugnay ng operasyon ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang ilang rescued workers. Nagmula pang mga ito sa China, Malaysia at Vietnam. Kabilang sa mga krimeng iniugnay sa illegal POGOs ang human trafficking, kidnapping, torture, online scams, money laundering, murder at iba pa. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, susuportahan nila ang anumang magiging pasya ng legislative branch at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kumpanyang ito. If Congress will pass a law and if the President will order the immediate closure of the IGL industry, we will be supportive of such. We will not be contradicting whatever decisions Congress, Senate, or the President of the Philippines will make. Hataw Balita ngayon. Pinayuhan ng mga kapwa senador sina Senators Sherwin Gatchalian at Risa Hontiveros na paigtingin ang kanilang seguridad sa gitna ng mga death threats na kanilang natatanggap. Naunang iniulat ni Senator Gatchalian sa pulisya ang umano'y banta sa kanyang buhay na posible aniyang dahil sa aktibong partisipasyon niya sa investigasyon ng Senado sa POGO na konektado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at pamilya nito. Hinimok ni Senate Deputy Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang dalawang senador na dagdagan ang kanilang mga security detail. Sinabi naman ni Senator Ronaldo Bato de la Rosa na dapat palakasin ni Senator Gatchalian ang kanilang personal security dahil hindi sapat kung sa Senado lamang sila may seguridad. Of course, I advise them to improve and increase their security. We should not be happy na ganitong klaseng tao ang pinapapunta natin sa Pilipinas. Naniniwala ako na pwedeng magkakaroon ng threat dahil POGO is a multi-billion industry para ring drug industry, no? Dahil kung sabihin natin na establishment security lang ng Senado, what about kung lalabas siya sa Senado? So meron siya weakness doon para hindi natin bigyan ng tsansa yung mga tao na yan na maghahagi. Nanunurture na nga sila ng mga tao, pinag-torture na nila. Ngayon, pati senador, tatakutin nila. Anak ng baka. Ako takutin nyo. Huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot. Nasa 1,810 hektarya ng sakahan sa 4 na lalawigan sa Bicol ang pagtatayuan ng solar irrigation project ng National Irrigation Administration. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. 71 solar irrigation project ang ipatutupad ng National Irrigation Administration o NIA 5 sa 4 na probinsya sa Bicol Region. Kabilang narito ang mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ayon kay NIA Bicol General Manager Gaudencio de Vera, naglaan ng kagawaran ng nasa 1.5 na bilyong piso para sa naturang proyekto. Tinatayang nasa 4,560 na magsasaka ang inaasang makikinabang sa naturang proyekto na posibleng maging operational na sa susunod na taon. Prioridad ng NIA Bicol na malagyan ng solar irrigation ang mga taniman na umaasa sa ulan o rain-fed areas na umaabot sa 1,810 hektarya na walang patubig. Sa pamagitan ng proyekto, may makukuhanan ng patubig ang mga magsasaka kahit pa dumating ang dry season sa rehiyon. Makapagtatanim na rin ang mga magsasaka ng palay tuwing rainy season at mais naman sa panahon ng tag-init. Target na ng NIA Bicol ang 60% sa 71 sites ngayong pagtatapos ng 2024. Nasa 140 milyong piso ang may dadagdag na kita sa mga magsasaka sa oras na maging operational na ang proyekto. Mapapababa rin ang presyo ng bigas sa inaasahang presyo na 29 pesos per kilo at maging rice self-sufficient ang bansa alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Isinailalim sa state of calamity ang Cavite City matapos ang nangyaring sunog sa 2 barangay sa naturang lungsod. Noong linggo, patuloy naman ang panawagan na donation drive ng lokal na pamahalaan para sa mga naapektuhan na residente. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Base sa naging rekomendasyon ng Cavite City Local Disaster Risk Reduction and Management Council o LDRRMC, isinailalim sa state of calamity ang Cavite City matapos na nangyaring sunog noong linggo, July 14. Sa tala ng council, umabot ang bilang ng apektado sa 933 families o katumbas ng nasa 3,732 na individual sa Barangay 5 at Barangay 7 ng naturang lungsod. Layon ng naturang resolusyon na kaagad na mai-release ang Quick Response Fund o QRF na siyang itutulong sa mga nasunugan. Samantala, patuloy na nananawagan ng Cavite City Local Government Unit ng donasyon para sa mga apektadong residente. Sa inilabas na anunsyo ng Cavite City LGU, hindi na sila tumatanggap ng mga damit bilang donasyon dahil sa tambak na umano ang mga naibigay sa mga residente. Ang mga pagkain naman ay kinakailangan ma-coordinate sa LGU staff upang maisaayos ang schedule sa pamamahagi ng pagkain. Matatandaan na noong linggo ng hapon nang sumiklab ang sunog sa naturang lugar na umabot sa ika-4 na alarma. Patuloy pa rin ang Bureau of Fire Protection o BFP sa investigasyon sa naging sanhi ng sunog at halaga ng mga natupok na ari-arian. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur sa mga nasalanta ng pagbaha sa lalawigan. Umakit naman sa 8 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagbaha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, nagdeklara na rin kahapon ng state of calamity ang bayan ng Pikit sa North Cotabato. Si Weng Fernandez sumahataw. Hataw Balita ngayon. Matapos magdeklara ng state of calamity ang Maguindanao del Sur Province, abala naman ngayon sa pagbibigay ng ayuda o relief operation ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, mula 17 ay umakyat na sa 20 munisipyo ang apektado ng pagbaha sa probinsya. Umabot na rin sa 30 mga paaralan ang nalubog sa baha. Isa sa labis na naapektuhan ang bayan ng Pagalungan na nagbistulang dagat ang malaking bahagi bunsod ng matinding pagbaha. Sa datos na natanggap ng PDRRMO Maguindanao del Sur, mahigit 70,000 na mga pamilyang apektado sa 17 munisipyo. Di pa kasama rito ang apektadong pamilya sa nadagdag na 3 bayan dahil patuloy pang kinukonsolidate ang report. Ang effort po ng Provincial Government of Maguindanao del Sur is still ongoing sa pamamagitan po ng aming mahal na Governor by Mariam Sangkin Mangudadato. Lahat po ng mga reported municipalities which are severely affected by flooding incident po ay talagang bibigyan po namin ng food packs and other basic commodities sa abot po ng aming makakaya. Sa inisyal na datos ng PDRRMO, mahigit 48 bilyon na ang tinatayang halaga ng pinsala ng agrikultura habang wala pang ulat sa danyo sa mga bahay at infrastruktura. Umakyat naman sa 8 ang nasawi dahil sa pagkalunod sa baha sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, nagdeklara na rin ng state of calamity ang bayan ng Pikit sa North Cotabato kahapon July 17 dahil sa epekto ng matinding pagbaha. Sa Facebook page ni Mayor Sumulong Sultan ng Pikit, halos 16,000 pamilya na ang naiulat na apektado sa kanilang bayan. Nagbigay na rin ng ayuda ang lokal na pamahalaan at namahagi rin ng non-food items ang Office of the Civil Defense o OCD. Weng Fernandez, humahataw sa balita ngayon. Pinili ni Republican presidential candidate Donald Trump si Senator J.D. Vance bilang kanyang vice presidente para sa nalalapit na US elections. Ikinibahala naman ito ng Europe dahil sa pagtutol nito sa pagtulong sa Ukraine. Tahasang binabala nito na hindi dapat aniya dumepende ang Europa sa Estados Unidos para ipagtanggol ang rehiyon.
Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Ricardo Lang, co-leader ng German Green Party na parte ng gobyerno ni Chancellor Olaf Scholz, na ikinabahala ng Europa ang pagpili kay Senator J.D. Vance bilang vice-presidente ng Estados Unidos kung maihahalal muli si former President Donald Trump sa White House. Maaaring itigil nito ang suporta ng US sa Kiev at itulak ang peace negotiations para matigil na ang gyera. Nangangahulugan nito na kailangang bigyan ng Ukraine ang Russia ng parte ng bansa nito o di kaya'y palakasin pa ang loob ni Russian President Vladimir Putin na palawakin ng puwersang militar. Sumulat din si Hungarian Prime Minister Viktor Orban sa mga EU leaders na handa na umanong maging peace broker ang dating Pangulo kung sakaling manalo ito sa Nobyembre. Sa conference sa Munich, sinabi ni Vance na hindi banta si Putin sa Europe. Hindi na rin kayang magbigay ng Amerika at Europe ng sapat na armas para talunin ng Ukraine ang Russia. Ipinahiwatig nitong mas prioridad ng Estados Unidos ang East Asia at Middle East. Taliwas naman ito sa pananaw ng mga leader sa Europe na dapat patuloy na sumuporta sa Ukraine dahil walang balak si Putin na makipagnegosasyon. Isa rin si Vance sa mga tutol sa US funding bill para sa Ukraine na naipasa noong Abril. Ayon kay Vance, dapat na umanong iwan ang layuning makabalik ang Ukraine sa 1991 borders nito sa Russia. Samantala, ayon naman kay Neil Schmid, foreign policy spokesperson ng Scholz Social Democrat Party, naobserbahan niya si Vance sa Munich at nakitang mas radikal at isolationist pa ito kaysa kay Trump. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Nagsagawa ng pagsasanay ang Philippine Coast Guard at United States Coast Guard sa karagatang sakop ng Lubang Island, Kamakalawa, July 16. Tinawag na Joint Passing Exercise ang pagsasanay na nilahukaan ng BRP Melchor Aquino ng PCG at US Coast Guard Cutter West. Nagsagawa ng simulation ng iba't ibang senaryo gaya ng search and rescue, pag-apula ng sasunog, communication exercise at medical evacuation. Layunin nito na mapalakas pa ang maritime cooperation at interoperability ng Coast Guard ng dalawang magkaalyadong bansa. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng Coast Guard sa karagatan para magligtas ng buhay at para sa seguridad at pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang isinagawang 2024 Brigada Eskwela National Kickoff sa Carmen National High School sa probinsya ng Cebu nitong Miyerkules, July 17. Sinasabing ito na ang huling engagement ni VP Sara bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Alinsunod ito sa 2023 Brigada Eskwela Implementing Guidelines para masustain ang partnership engagement activities, taglay ang diwa ng bayanihan sa ilalim ng matatag na agenda para sa isang inclusive at child-friendly learning environment. Sa pamamagitan nito ay maiiwasang mga hingi ng solicitation ang mga paaralan at maging mga guro para magsagawa ng Brigada Eskwela. Inaasahang pagkatapos nitong national kick-off, magsasagawa naman ng sariling kick-off ceremonies at advocacy activities ang mga regional offices at school divisions offices sa paglulunsad ng Brigada Eskwela mula July 22 hanggang July 27. Hataw Balita ngayon. Isang nanghihinang dolphin na may gasgas at peklat ang natagpuan ng mga residente sa baybayin ng Bawan, Batangas. Agad namang inaksyonan ng mga ahensya ng pamahalaan at nagsagawa ng rescue operation para matulungan at maalagaan ang nasabing marine mammal. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Natagpuan ng mga residente ang isang uri ng dolphin na nanghihina sa baybayin ng Barangay Aplaya, Bawan, Batangas noong Martes, July 16. Agad na tumugon ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO sa isinagawang rescue operation. Ipinagbigay alam agad ng mga residente ang nasaksihang pangyayari sa mga tauhan ng Coast Guard Substation Bawan at sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Bureau of Fire Protection o BFP, Bawan Municipal Police Station, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Local Government Unit ng Bawan. Ayon kay Ginoong Reynaldo V. Cuerdo, Fisher Regulatory Officer 1 ng BFAR, mayroong bali ang marine mammal sa kanang palikpik nito na naging dahilan ng panghihina at hirap sa law, kaya't napatpat ito sa dalampasigan. Napag-alaman din na may bigat itong 150 to 200 kilo at may haba na 2.7 meter. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng BFAR ang dolphin at pansamantalang inilipat na sa isang inflatable pool na may tubig alat upang patuloy na masuri at maobserbahan ang kalagayan ng nasabing marine mammal. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng libreng first aid and basic life support training ang UNTV News and Rescue Team sa mga health workers, tanod at maging sa mga opisyal ng Barangay San Agustin sa Iriga City. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Isang first aid and basic life support training ang isinagawa ng UNTV News and Rescue Team para sa mga kawani at tauhan sa Barangay San Agustin, Iriga City. Kasama sa mga participants ng aktibidad ang mga barangay health worker, tanod at maging mga opisyal sa lugar. Ayon sa isang barangay kagawad, isang malaking tulong ang ginawang pagbibigay sa kanila ng pagsasanay upang maserbisyuhan ang kanilang mga nasasakupan. So napakahalaga po nito sa aming barangay in case po na may mga emergency, may mga kaalaman na sila para tumulong o mag-rescue sa aming mga mamamayan. Tinalakay sa nasabing pagsasanay ang pagbibigay ng pangunang lunas sa mga nasugatan, kung saan binigyan din ng kaalaman sa mga nararapat gawin kung may pasyenteng nabulunan o choking patient, at maging ang pagbibigay ng CPR o cardiopulmonary resuscitation sa mga nangangailangan nito. Malaking tulong po ito at natingnan ko naman po na lahat naman po sila natuto. Kaya laki yung pasasalamat namin kasi natulungan kami o nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon nitong training na ito. Ang advokasiyang ito ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita ng UNTV News and Rescue ay patuloy na nagsiserbisyo sa ating mga kababayan, hindi lamang sa rescue operations kundi maging sa pagtuturo ng kaalaman sa ating pamayanan ukol sa pagsagip ng buhay. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tinututukan ngayon ng Department of Tourism Bicol ang pagpapaunlad ng dive tourism sa rehiyon. Ito'y matapos makita ng ahensya na posibleng maging malaking tulong ito sa pagunlad ng turismo sa Bicolandia. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Mas palalawakin pa ng Department of Tourism Bicol ang pagpapaunlad at pagpopromote ng mga panibagong dive site sa rehiyon. Batay kasi sa tuloy-tuloy na ginagawang dive assessment ng DOT sa iba't ibang karagatan sa rehiyon, nakita nito ang malaking potensyal ng dive tourism sa Bicol na inaasahang darayuhin ng mga foreign at domestic tourist. Sa Facebook post ni Department of Tourism Bicol Regional Director Irby Aguas, ipinakita nito ang mga bagong tuklas at mga panibagong dive site sa probinsya ng Albay. Kabilang na ang bahagi ng karagatang sakop ng mga bayan ng Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tiwi at Bakakay. Makikita sa post ng opisyal ang napakaganda at napakayamang marine resources sa mga naturang lugar. Ayon pa sa kagawaran ng turismo sa rehiyon, bukod sa mga hanap buhay na malilikan ng mga panibagong dive sites, matutulungan din ito na ma-preserve ang marine resources, lalo na ang mga coral reefs sa iba't ibang karagatang sakop ng rehiyon.
Sa huli, nanawagan din ang ahensya sa pakikipagtulungan ng mga lokal na gobyerno sa Bicol para sa paggawa ng mga batas kaugnay sa marine conservation at pagpapaunlad ng dive tourism sa rehiyon. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Nagbigay ng matinding babala ang dating Russian President at ngayon Deputy Chairman of Russia's Security Council na si Dmitry Medvedev na magkakaroon ng direct threat sa security ng Moscow ang pagsanib ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ang humahataw na balita ni Crez Fugaban. Hataw Balita Ngayon. Nagpahayag ang Ukraine ng patuloy na interes na maging bahagi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO bilang parte ng kanilang estratehiya sa seguridad at depensa. Suportado naman ito ng organisasyon at sinabing nananatili silang bukas para sa mga bansa na nagnanais sumali at sumunod sa kanilang mga prinsipyo at pamantayan. Ngunit kinundi na ito ni dating Russian President na ngayoy Deputy Chairman of Russia's Security Council na si Dmitry Medvedev. Aniya, ang hagbang na ito ay magiging pagdeklara ng gera ng NATO laban sa Russia. Ayon sa kanyang pahayag noong Miyerkules, July 17, mas magiging malala ang kanilang mga hagbang kung itutuloy ng NATO ang planong ito. Matatandaan din na sa panahon ng kanyang panunungkulan, nabanggit ni Medvedev na desidido silang magkaroon ng nuclear apocalypse kung sakaling maging membro ng NATO ang Ukraine. Sa ngayon, wala pang pahayag ang NATO kung kailan ito nais gawing member ang bansang Ukraine. Crez Fugaban, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Di naman ng Israeli forces ang ilang lugar sa gitnang bahagi ng Gaza Strip nitong Miyerkules, July 17. Ayon sa mga health authorities sa lugar, tinatayang 9 na Palestino ang naiulat na nasawi matapos ang nasabing insidente. Nagkaroon naman ng limitadong pag-usad patungo sa Rafah sa timog ang mga tangke ng Israel. Nagsagawa ng raid ang Israeli tank sa hilaga ng lungsod bago matras na bahagi na kanilang taktika bago magsagawa ng mas malalim na paglusob. Ayon sa militar ng Israel, nagpapatuloy ang operasyon ng kanilang mga tropa sa lugar ng Rafah kung saan nasira na umano ang tinatawag nilang isang terrorist cell at launcher na ginamit laban sa kanila. Hataw Balita Ngayon. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Foreign Ministry ng Vietnam sa mga pamilya ng 6 na biktima ng cyanide poisoning sa Bangkok, Thailand. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama rin sa nasawi ang suspect na nangyaring insidente. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Nagpaabot ng pakikiramay ang tagapagsalita ng Vietnam Ministry of Foreign Affairs na si Nam Tu Hang sa mga pamilya ng biktima na nangyaring cyanide poisoning sa Bangkok, Thailand. Pahayag ni Hang, nakikipagtulungan ang Vietnam Embassy sa Thailand upang matiyak ang pagkakakilanlan ng 6 na taong natagpuang walang buhay sa Grand Hyatt Hotel at upang ipaalam ito sa kanilang mga pamilya. Kinilala ang mga biktima na sina Chong Sherin, Dang Hong Van na kapwa Vietnamese American at ang 4 na Vietnamese nationals na sina Nguyen Thi Pong, Pham Hong Tan, Tran Dinh Pu at Nguyen Thi Pong. Si Chong, 56 anyos na isa sa mga namatay, ay ang pinaghihinalaang suspect sa krimen na nag-ugat umano sa business conflict. Huling nakita ang 6 na biktima nang pumunta ang isang hotel employee sa kanilang kwarto upang dalhan ng pagkain bandang 1:51 p.m. Lumabas sa investigasyon na pumalpak ang investment ni Chong na nagkakahalagang $278,000. Hindi naman malinaw ang dahilan kung bakit ang pinaghihinalaang suspect ay kabilang din sa mga nasawi. Ngunit ayon sa Deputy Chief Police ng Bangkok, ang insidenteng ito ay hindi sakop ng trans-border crime. Malinaw aniya na personal conflict ang motibo ng suspect. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon.
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Inyong makikita, halos buong bansa ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung pong southwest monsoon o habagat, naapektuhan po ang kalurang bahagi ng Southern Luzon hanggang sa Mindanao. Yung pong low pressure area, kaninang alas 3 na madaling araw, huli na mataan, nasa vicinity ng Catbalogan City, Samar. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Bukas, halos buong bansa pa rin na makakaranas ng maulan na panahon dahil sa habagat at low pressure area. Paalala po sa mga kababayan po natin sa mga lugar po sa Mimaropa, ganun din po sa Bicol Region, buong Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm. Dahil po bukas may tsansa pa rin po ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Kaya patuloy pa rin tayong mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Ang araw po sisikat sa ganap pong 5:36 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Magkakaroon ng Healthy Pinoy Campaign 2024 sa Bahrain sa darating na August 2. Magsasagawa naman ng sinihan sa konsulado sa Philippine Consulate sa New York mula August 27 hanggang 29. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Ready na for release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari kayong mag-claim ng inyong mga passport mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport, resibo at authorization letter kung hindi ang mismong passport holder ang magkiklaim. Iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa Healthy Pinoy Campaign sa Bahrain. Gaganapin ito sa August 2 sa 2nd floor Al Hilal Medical Center, Manama Central mula alas 7 ng umaga. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang blood pressure, blood test at doctor's consultation para sa evaluation ng test results. Kasabay din nito ay magkakaroon ng consular outreach mission kung saan magbibigay ng serbisyo ang Embahada, SSS, Pag-ibig at Migrant Workers Office. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Consulate sa Sydney. Sarado ang konsulado sa August 21 at 26 bilang pagdiriwang ng Ninoy Aquino Day at National Heroes Day. Kung may mga emergencies, maaaring tumawag sa 61-415-426-400. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa New York at mga karatig lugar sa sinihan sa konsulado mula August 27 to 29. Ipapalabas dito ang iba't ibang Filipino movies at documentaries bilang pagdiriwang ng National Heroes Day. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa New York sa facebook.com/PHLNNY. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Siyempre naman, pwedeng. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Antal Javier ng Edmonton, Canada. 7 taon na po akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Binabati ko po ang aking mga pamilya sa Maynila, ang Javier family, Cañales family at Catanyag family. Hello po, kamusta po kayo dyan? Ayan, ang ganda naman to sa lugar nila, Sunny. Umuulan ng snow. Diyan ba sa inyo, Sunny? Kamusta naman ang lagay ng panahon? Amigo dito, I can't complain. It's a beautiful day. Maaliwalas ang panahon ngayon sa Los Angeles, amigo. Pero we're preparing na sa papasok na summer dahil sunod-sunod ang mga heat wave, amigo. Sa karamihang lugar ng Amerika,
Dito sa lugar namin, amigo, malapit na magsimula, o nagsisimula na actually, ang wildfire season. So, medyo marami-rami na ang mga lugar dito na nagre-ready dyan sa wildfire. Pero babati na ako, amigo. Shoutout lang natin ng mabilis. Ang RB's Couple, Kamarse Couple. Ayan, at saka itong ating baby dito, amigo. Meron kaming baby dito, birthday niya. Happy first birthday kay Danlene Concepcion. Yan, amigo, go ahead. Ayan, at shoutout po sa lokal ng Palo Alto. Andyan po kami kagabi. At happy anniversary sa kanilang lokal. At pasalamat na rin, happy pasalamat po sa darating na Sabado. Andyan po sina Brad Cesar Canchapero, sila Brad Hiner Aliparo, sila Brad Lito. Ayan, marami pa yung mga diakono natin yan, sila Brad Roy Arsenal at sila Brad Abet. At syempre yung pong ating mga masugid na taga-subaybay, sila Elena Yang, Emma Chikuhara, Rosita Nebrida, Arthur Solayaw, Hernan Cambingao, Mario Manango, Bioli Hebulan, John Mark Zamora, Ligaya Alnas, Maria Erlinda Matias, Kelly Capuno, Lourdes Alegria, Edelita Pine, Z. Putin, Priscilla Mosquera. Ayan, Sani. Ayun. At tatagdag ko na rin, yung iba pa taga LA dyan, at saka sila Erwin Azulat ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Lagi nanonood yan ng mga ating mga palabas ito sa UNTV at sa Radyo La Verdad, 13:50, amigo. Ayun, at syempre, shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Nasa day number 4 na po tayo, 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan, mga kasambahay, na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Tuwing Lunes hanggang Biyernes po ito, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 14, Talatang 2. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, July 18, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako, si Sunny Cos. At dito sa UNTV at sa UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.